Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Al-an أريد أن أتحدث إليكم في هذه المحاضرة في هذه اليوم، أي الموضوعنا وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. وفي الحديث الأخرى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الرمضان إلى الرمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية للمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف حسنة بأسر أمثالها إلا 700 ضعف. قال تعالى: إلا صوم لي وأنا أجز به، يدعو شهوته وطعامه. للصائم فرحتان: فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه. والخلوف فيه أطيب عند من ريح المسك. Mga kapatid at mga kasama, mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga lolo at lola, mga tiyo at tiyain namin sa Islam, ako po ay
naghingi ng kunting oras sa inyo at pasasalamat sa pakikinig sa ating oras na ito, oras na bigayan ng kunting kaalaman sa Islam. Ngayon na araw at oras, pupuriin po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa gandang pagpupuri sa lahat ng mga biyaya na binigay niya sa atin at mabuting panahon at mabuting lawas, kondisyon na binibigay niya sa ating lahat sa araw na ito. Gusto ko po iparating sa inyong lahat sa araw at sa buwan na ito ang aking kunting kaalaman at topic patungkol sa buwan ng Ramadan at araw ng Ramadan na sa araw na ito ay ipanalangin natin na at magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay makarating tayo sa oras ng ting-iftar. Nang sa ganun ay makukuha natin ang mga kabutihan or mga biyaya na bibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa araw na ito at sa buwan ng Ramadan na ito. Mga kapatid sa Islam, pupuriin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tagapaglikha sa ating lahat, ang siya ang tagabigay kaalam sa atin at siya ang nagbigay ng mga rizki, mga biyaya sa ating lahat. Hanggang sa pupuriin natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang inuidolo natin sa lahat ng kabutihan patungkol sa ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang tagaminsahe sa atin at siya ang nagbibigay ng kaalaman sa atin patungkol sa relihiyong Islam. Mga kapatid sa Islam, ang aking topic ngayon sa araw na ito ay ang tinatawag na ugyob. Ugyobo Samur Ramadan, ang pagkawajib sa buwan ng Ramadan. Wabayani, at ito na araw ay ipaano ko sa inyo, batid ko sa inyo at ipaalam ko sa inyo ang fadlus siyam,
ang mga kabutihan ng pag-aayuno sa buwan na ito or fasting sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhallazina amanu, kayong mga tao na may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykumus siyam, aking pinag-utos sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o sa araw na ito, araw ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, para sa nauna sa inyo, kahaling tulad sa nauna sa atin na mga tao ay sila ay nag-aayuno din. Sila ay nagpapasting din sila ay nag-aayuno din katulad natin ngayon. Mga propeta, sila ay nag-aayuno, sila ay nagpapasting sa tinatawag na pagsunod nila sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit may kaibahan ang pag-aayuno ng mga propeta kaysa atin. Mula kay Prophet David or Daud alayhis salam, siya ay nag-aayuno din. Kahaling tulad ni Prophet Isa alayhis salam o tinatawag nilang Jesus Christ, Jesus, ay nag-aayuno din. Pero iba ang pag-aayuno nila kaysa atin. Kasi tayo ngayon na panahon or tahuan or ummah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating pag-aayuno ay 1 buwan. So, ang Prophet David or Prophet Daud alayhis salam ay ang kanyang pag-aayuno ay hindi katulad sa atin na 1 buwan. So, may pinag-iba. Ang pag-aayuno ni Prophet David alayhis salam or Daud ay iba sa atin. Kasi ang kanyang pag-aayuno ay ngayon mag-aayuno siya, magpapasting siya, bukas hindi. Bukas naman mag-aayuno or magpapasting, bukas naman hindi. So ganyan ang porsiso ng pag-aayuno ni Prophet Daud alayhis salam. Ang pag-aayuno din or pagpasting ni Jesus Christ or si Isa alayhis salam ay 40 days. 40 araw ang kanyang pag-aayuno. So iba tayo kasi buo 1 buwan ang ating pag-aayuno or pagpapasting sa kapanahonan natin ngayon mula sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kautusan sa atin. So ganon. So sa araw na ito o sa buwan na ito ay marami tayong makukuha na kabutihan na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Maraming mga gantimpala na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Maraming mga award na binibigay o ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ngayon. Halimbawa na lang sa isang hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sinabi ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, at nagmula sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ang kanyang sinabi, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddam min dzambik. Sino daw sa inyo o sino sa atin, mababae man or malalaki, na magpasting or mag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa kadahilanan sa kanyang pag-aayuno ay imanan. Parang may siya, mayroon siyang pangarap sa kanyang sarili. Ang kanyang pag-aayuno ay pagsunod niya sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay naniniwala or siya ay sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay sumusunod sa ginagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ihtisaban, siya ay mayroon siyang mga goals sa kanyang sarili na makukuha niya. Mayroon siyang hadap, mayroon siyang gusto na makukuha niya ang kanyang ang award ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Yun ang kanyang pag-aayuno na yun ay mayroon siyang award sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang makukuhang kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Nakabutihan? Gupira lahu ma taqaddam min dzambik. Ay gupira lahu, bali ang kanyang mga kasalanan ay mabaliwala. Yun na mga kasalanan, yung kasalanan niya na nagawa niya ng ilang taon na, ilang buwan na ang nakaraan ay mabaliwala na yun. Hanggang sa kanyang makasalanan na parating pa lang ay ma-erase na. I-erasin na ng Allah. I-delete na. Invalid na ang kanyang makasalanan sa darating na mga panahon at sa lumilipas na panahon. Yun ang mga isa sa mga gantimpala na binibigay or ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa araw ng pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan. So, marami talaga ang kabutihan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa buwan na ito or sa mga araw na ito. So, mayroon na tayong mga araw na nakalipas, ilang araw na ang nakalipas mula sa simula hanggang ngayon ay siguro alhamdulillah sa araw na nakaraan, alhamdulillah mayroon na tayong reward na makukuha sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. At mayroon namang hadith ang sinasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa araw na ito o sa buwan na ito, buwan ng Ramadan. Sahrul Ramadan. Ito, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam salawatil khams wal jum'atu ila al jum'ah Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza
illa iza istinabatil kabair. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Abi Hurairah, at sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang 5 na sambahayan, 5 pillars of Islam, ay wal jum'atu ila jum'ah. Ang Jum'ah ngayon at saka Jum'ah sa susunod na linggo. Ang Ramadan ngayon at saka sa susunod na Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna. Mukaffirat. Parang sa pagkitnaan ng 2 Jum'ah, ang Jum'ah at saka isang Jum'ah, sa gitna noon, ang ating mga nagagawang kasalanan ay buburahin ng Jum'ah at saka isang Jum'ah. So, halimbawa, ngayon na Jum'ah, ay mayroon kang nagawang kasalanan. So, hanggang darating na rin ang isang Jum'ah. So, pasagitna noon sa 2 Jum'ah ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan mo. Yun ang sinasabing mukaffiratun ma bainahunna. Buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nagagawa mong kasalanan sa palagitnaan ng 2 Jum'ah. Ar-Ramadan ila Ramadan. Ang Ramadan ngayon hanggang sa darating na Ramadan, insyaallah buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan sa palagitnaan ng 2 buwan ng Ramadan. Illa iza istunibatil kabair, maliban sa ikaw ay nakagawa ng mga malaking kasalanan. Maliban sa ikaw ay nakagawa ng mga malaking kasalanan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mga malaking kasalanan na nagawa mo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ay iyong asirku billah. Sirku billah, ikaw ay magsakuto or mag-sirk sa Allah. Bigyan mo ng kahaling tulad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'u min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay maghingi ng anong gusto mo na ang hihingian mo ay iba pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua ka na iba pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasambahin mo ang iba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mga pinakamalaking kasalanan na magagawa mo sa harapan ng Allah Ta'ala, na yun na kasalanan na yun ay hindi kaya buburahin ng 2 Jum'ah. 2 Jum'ah. Yung kasalanan na yun ay hindi kaya buburahin ng 2 Ramadan. So, iyon ang illa istinibatil kabair, mga malaking kasalanan na magagawa mo na yung binigyan mo ng kakambal ang Allahu subhanahu wa ta'ala. So, kaya mga kapatid, ingat-ingat tayo, baka makasali tayo sa mga taong nakagawa ng malaking kasalanan sa Allahu subhanahu wa ta'ala. So, malaki
ang mga kabutihan natin sa buwan ng Ramadan sa pagpasting or pag-aayuno. Okay, may isang riwaya. May isang riwaya na sinasabi mula kay Muslim sa patungkol sa kabutihan sa araw ng Ramadan or sa buwan ng Ramadan sa pag-aayuno natin. Wa fi riwayat lil Muslim, may isang sinabi ni Muslim, ano ang sabi dito? Kullu amali ibnu Adam, lahat ng mga ginagawa ng mga anak ni Adam alayhis salam. Sino ang mga anak ni Adam alayhis salam? Mula sa simula hanggang sa paggunaw ng mundo, tayo ay mga anak ni Adam alayhis salam. Nagmula tayo kay Adam alayhis salam. So tayo, kullu amali ibnu Adam, lahat ng mga ginagawa o trabaho or ginagawa ng mga anak ni Adam alayhis salam ay yudaap. Ano ba yung yudaap? Times. Ang ibig sabihin nito, ang lahat ng ating mga gawain ngayon sa araw or sa buwan ng Ramadan ay yudaap hasanata bi asari amsalha. Ita-times ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kabutihan na biasara amsalha, kahaling tulad ng 10 times ang ating nagagawang kabutihan sa araw na ito. Halimbawa, ikaw ay nagpapasting or nag-aayuno sa araw na ito. Kung nag-aayuno ka ng hindi sa buwan ng Ramadan, ay ang reward na ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isa lang. Halimbawa naman, ikaw ay naggawa ng sunnah, halimbawa tahiyatul masjid, o halimbawa yung salatu qabla dhuhr, o halimbawa ikaw ay nagbabasa ng Quran. Nagbabasa ng Quran sa maliban sa araw ng Ramadan, sa buwan ng Ramadan, nagbabasa ka ng Quran. So, ang pagbasa mo ng Quran ay hindi sa buwan ng Ramadan, ang reward na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ay isa lang. Isa lang, Okay. Pero, sa ngayong buwan ng Ramadan ay nagbabasa ka ng Quran, ay bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 reward. Biasara amsalha. 10 times. 10 times. Ang isang huruf na mabigkas mo ngayon na buwan ng Ramadan ay bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10
times kabutihan. Pero ikaw ay nagbatya ka ng Quran, nagbabasa ka ng Quran sa hindi buwan ng Ramadan, ang bibigay sa iyo ng Allah na kabutihan ay isa lang. Pero ngayon na buwan, magbabasa ka ng Quran, ay bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 times point. Sa 10 times na yan ay yudaap. Yudaap. Anong yudaap? Ita times ng Allah subhanahu wa ta'ala. Illa sab'ami'atin di'fin. Hanggang sa darating ng 700 ka times. So yun ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na makukuha natin sa araw na ito. Allahu Akbar. Sa araw na ito. Okay, mga kapatid sa Islam. At ano pa ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito? Sa Hadithul Qudsi, ano ang kanyang sinasabi? Qala ta'ala, illa sawmuli wa ana agadzabi. Maliban sa inyong mga pag-aayuno or pagpasting sa buwan na ito, ako ang magbibigay ng reward sa inyo. So, sa araw ng paghuhukom, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo, siya ang magbibigay ng gantimpala sa atin sa mga award natin sa ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magbigay. Hankiri ang siya mismo ang magbibigay ng reward natin sa araw ng paghukom. Siya mismo ang magbigay ng kabutihan natin sa nakukuha natin sa araw ng ating pag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Yan ang pinakamatindi na ating kabutihan sa araw ng buwan ng Ramadan. So, marami ang mga kabutihan sa araw na ito. Okay. Lisaim farhatani. Ang pag-aayuno natin sa araw na ito ay mayroon tayong kabutihan na dalawa. Mayroon tayong kasiyahan na makukuha natin sa araw ng ating pagpasting. Okay. May dalawang kasiyahan na ating makukuha sa ating pagpapasting, pag-aayuno. Ano yung number 1? Farhatan indal fitri. Ay talagang ma-enjoy ka or ma-happy ka. Masiyahan ka kapag ikaw ay darating na sa time na ikaw ay kakain na. Kasi dumating na yung oras na ting pagkain. Adyan ng wakto Maghrib, oras ng Maghrib. So, ibig sabihin, pagdating na yung Maghrib, wala na yung araw. So, time na ikaw ay kakain na. So, napakaganda ng ating
nagagawa natin sa araw na yon. Ha? Masayahin tayo kasi dumating na ang time na tayo ay kumakain na at na alam na natin na nakapagtapos tayo ng isang araw. Oh. Hanggang sa alhamdulillah matapos natin itong isang buwan. Ha? Na wala kang absent. Wala kang aalahanin na, uy, tapos na ang buwan ng Ramadan, mayroon akong isa, mayroon akong dalawa, mayroon akong tatlo na absent. So dapat na ano yun? Dapat ko yun pagbigyan na ako ay makapag-continue ng aking tatlo or dalawang absent. So para mabuo ko ang isang buwan ng Ramadan. Pinakadabis na wala tayong absent, ha? Oh. So isa na yun sa pinakamabuti na makukuha natin sa buwan ng Ramadan. Okay. Farhatan ila Fitri, sunod. Farhatan inda liqa'i Rabbi. Iyon nga. Yung nasabi ta kanina na farhata inda liqa'i Rabbi. Mayroon tayong ikapangalawang kabutihan na makukuha sa araw or buwan ng pagpasting. Farhatan inda liqa'i Rabbi. Yung ano yun? Farhatan inda liqa'i Rabbi. Hanggang sa yung makita mo na ang tagapaglikha sa iyo sa araw ng paghukom. Kasi ila sa muli wa ana agazabi. Maliban sa inyong mga puwaasa, mga pagpasting, pag-aayon ako ang magbibigay sa inyo. Iyon nga. Farhatan inda liqa'i Rabbi. Ma-enjoy tayo, ma-happy tayo pag dumating na yung time na makikita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid sa Islam, yun ang pinaka maganda na mangyayari sa atin. At sa araw na ito ay tayo ay nag-aayuno. So, iba ang sabi nila, mabaho daw ang ating mga bunganga sa araw ng nagpapasting tayo. Totoo yan. Kahit anong toothbrush mo, mabaho daw. Mabaho talaga. Pero, ang pinakadabis, kay yung amoy na yun, amoy ng bunganga natin na mabaho, hininga natin mabaho, ang pinakadabis sa araw ng paghuhukom ay yung amoy na yun ay maging isang atyab, rihol mis, mabango, maging mabango yan doon sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun nga ang mga hinahabol natin sa araw na ito o sa buwan na ito. So, mga kapatid sa Islam, marami tayong makukuha na ganting pala sa araw o buwan na ito. Marami tayong makukuha sa araw na ito. Mayroon pa. Mayroon pang isang hadith ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Sahel Ibn Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan
يدخل يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون أين الصائمون أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Okay. May isang hadith mula kay Sahil. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at hanggang kang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi, inna fil jannah, sa katotohanan doon sa suruga, na mayroong bab, mayroong isang pirtahan. Mayroong isang pirtahan doon sa suruga na yukalu lahu, na tinatawag na Ar-Rayyan. Tinatawag na Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun. Na ang makapasok doon na bab, yung pirtahan sa araw ng paghukom, ang mga taong nag-aayuno sa araw ng Ramadan, sa buwan ng Ramadan. La yadkhulu minhu ahadun ghayrahum, wala man sino man na makapasok doon maliban sa isa, yung mga taong nag-aayuno or nagpapasting sa araw na ito. At mananawagan yung bab na yun. Ano ang kanyang pananawagan? Yukalu ay nasaimun. Saan na yung mga tao nag-aayuno sa buwan na ito, sa araw na ito. Payakumuna la yadkuluna minhu ghayrahum. At walang makapasok maliban, walang makapasok maging sino man sa kanila maliban sa mga taong nag-aayuno sa araw na ito. Allahu Akbar. Masya Allah. Fa idza dakhalu uglik, hanggang sa makapasok lahat ng taong nag-aayuno sa oras o sa araw na ito, uglik ay sisira na. Hindi na open. Sirado na ang pirtahan na yun. Palam yadkhulu minhu ahadun, wala man sino man makapasok sa inyo maliban sino yung mga taong nag-aayuno or nagpapasting sa buwan ng Ramadan at sa araw ng Ramadan. Yun ang mga tao na makapasok sa tinatawag na suruga sa araw ng paghukom or paraiso sa araw ng paghukom na tinatawag na Ar-Rayyan. Allahu Akbar. Mga kapatid sa Islam, napakaganda ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Okay. Maliban sa tayo ay susunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapasting. So, mayroong mga kondisyon. Ang mga kondisyon ay Sahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnas. Min sahri Ramadan min sahri wal furqana faman sahida minkum sahru falyasumhu
wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukar. Yun nga. Maliban kung mayroon tayong makasunod tayo sa mga kondisyon. Ha? Ma-perfect natin ang mga kabutihan na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kasi binanggit natin ang mga kabutihan na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Nabanggit na natin. So makukuha natin yon pag nakasunod tayo ng mga conditions. Mayroong mga kondisyon. Ano ang kondisyon? Sinabi ng Allah, Sahru Ramadan, sa buwan ng Ramadan, unzila fihil Quran, ito ang buwan na binababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Hudalinas, ito ang buwan na tuturo sa mga tao. Minsarir, okay. Saro, palyasumho. Okay, paman sahida minkum, at sino yung mga taong makasaksi o makakita na ng buwan ng Ramadan, palyasumho, magpuasa na, magpasting na, mag-aayuno na. So, ang ibig sabihin nito ay ang buwan ng Ramadan. Yung ulan-ulan, yung buwan. Pag makita na natin yung buwan ng Ramadan, mag-aayuno na tayo. Aayuno na tayo. Okay. Magsimula na tayo mag-aayuno. Magsimula na tayo mag-aayuno. Waman ka na maridan, mayroon din kondisyon. Sa buwan na ito, kapag mayroon kang lumalakad ka na yung paglakad mo ay hindi makabuti sa iyo, makasama ang pagpuasa, ang pag-aayuno, pwede, hindi ka magpuasa, hindi ka magpasting. Okay, pwede. Waman ka na maridan, at saka ikaw ay may sakit. Pwede. Hindi ka muna magpuasa. Okay, walang problema. Okay, pero sinabi niya, pa'iddatu min ayamin ukar. Yun nga. Sinasabi nita kanina na sana nga hindi maano sa atin ngayon na magkasakit tayo kasi para wala tayong aalahanin sa pagkatapos ng buwan ng puasa, buwan ng Ramadan. Wala tayong absent. Kasi pag may absent ka, so sinabi ng Allah, pa'iddatu min ayamin ukar. Mag-i-change mo, magpuasa ka or mag-aayuno ka sa pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Yun nga. So, yun ang mga yun ang pagpuasa. So, sinabi dito, nabanggit natin kanina yung sabi ng Allah, paman sahida minkum sahrul Ramadan palyasumhu. Ito. So, ito ang sinabi na Rasulullah. Sa kanyang ang aya ang aya ng Allah ay tinatapsiran na hadis. Binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng hadith. Kung baga mayroong meaning. Ang ayatan ay binigyan ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng meaning. Anong meaning? Anong ibig sabihin ng paman sahida minkum sahro palyasumhu? Kung sino ang makasaksi sa inyo sa atin ng buwan ng Ramadan ay magpuasa na tayo, magpasting na tayo. So ito ang sinabi na Rasulullah. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Pa in halat
dunahu gayatan paakmilu salasina yawman. So ito ang ibig sabihin ng pamansahida sahru Ramadan palyasumhu. Ito ang meaning, ito ang ibig sabihin. Sabi na Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi. Mag-aayuno na kayo, magpapasting na kayo kapag makita na ninyo ang buwan ng Ramadan. Yun nga. Yun ang tinatanaw natin. Bago pa man tayo magpasting, before tayo mag-aayuno, ay tinitingnan muna ng mga ahlul ilm. Yung mga taong may kaalaman, binibigyan ng autorisasyon na magtingin sa buwan. Isa na yung ating mufti. Lahat ng mga mufti ay nagkakaisa. Sila ay magtitinginan o tingnan nila ang buwan. Or mayroon na bang buwan? Sa buwan ng Sa'ban. Nakapasok na ba ang buwan ng Ramadan o wala pa? Yun Kapag wala pa, hindi nakita ang buwan ng Ramadan, ang buwan, ibig sabihin, paakmilu salasina yawman. Ikukumplito natin ang buwan ng Sa'ban. Bago pa tayo fasting or magpuasa sa buwan ng Ramadan. Okay. So, ganun din sa katapusan. Ganun din sa katapusan, Waptiru. Yun din, waptiru li ru'yatihi. Tingnan natin sa katapusan. Kung natapos na buwan, okay na ba tayo? Pwede na ba tayo batya ng Eid al-Fitr? Pwede ba natin sasalabungin ang kahulugan ng Eid al-Fitr? Tapos na ba? Nakita na ba ang buwan? Waftiru. Yun. So, yun ang sinasabi ta kanina na makuha natin ang lahat ng ganting pala. Makukuha natin ang lahat ng ganting pala na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kapag nakasunod tayo sa porsiso. Diba? Sinabi natin ang kanina, pinupuri natin ang Allah at pinupuri natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi siya ang bigay natin sa lahat. Siya ang ating modelo sa lahat ng ating ginagawa patungkol sa lahat ng ibada natin sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, mga kapatid sa Islam. So, marami ang ating binabantayan sa araw o pagpuasa natin, pag-ayuno natin. Okay. Kapag hindi tayo makasunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kautusan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating pag-aayuno, lahat ng ating pinaghirapan sa buwan ng Ramadan ay hindi wala tayong makukuhang kabutihan na award or biyaya sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. May hadith ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama al-yawma allazi yustaqu fi faqad asa Aba Qasim. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Okay. Sino daw sa mga lalaki at babae sa ating na mga tao sa atin na ummah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magpupuasa na yung pagpuasa ay yusak parang naging hindi maano yung ating pag-isip. Nagdalawang isip tayo. Sa loob ng ating pagpuasa ay nagdalawang isip pa tayo. Pakad asa Aba Qasim. Sa katwiran, sa katotohanan ay na
pakad-asa, parang na hindi natin nasusunod, na ano natin, nasupak, sinusupak natin ang kautusan ng ama ni Aba Qasim, ang ama ni Qasim. Ang ibig sabihin dito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wala tayong award or biyaya na makukuha na or mga ganting pala na makukuha sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judge, sa araw ng paghuhukom. So kaya nga mga kapatid sa Islam, sa lahat ng ating binabanggit ngayon na kabutihan at mga wajibat, mga importante na dapat nating masunod sa araw ng fasting natin, araw ng pag-uyo na ayuno natin, ay wala tayong makukuha sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero wag tayong mabahala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang may kaalaman sa lahat ng ating ginagawa dito sa ibabaw ng mundo. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya tayo bibigyan sa lahat ng ating kagustuhan. Wa ma ana bijallamil abid, kala ta'ala. Wa ma ana bijallamil abid. Sabi ng Allah, wala sa akin ang wala sa akin ang kukunan ko ng kawajib or ganting pala ang aking mga alipin. Basta kay mayroon mag-ano ka lang, pagtindihin lang natin ang ating, pabutin lang ang ating mga isipan, puso't isipan, na lahat ng ating ginagawa ay sa araw ng paghukom ay makukuha natin at bibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So mga kapatid sa Islam, hanggang dito na lang ang ating tinatalakay sa araw or sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan, at sa araw ng Ramadan sa taon na ito, 2001, ang Ramadan na ito ay sana lahat ng kabutihan na ating binanggit kanina ay makukuha natin sa araw ng paghuhukom. So nandito po tayo sa ating programa na nabubuo at binubuo ng ating mga kapatirang may kunting kaalaman sa Islam, ang Nidaul Haq. Ang Nidaul Haq ay binubuo ng ating mga kapatid na may kaalaman sa Islam at nag-aaral sa relihiyong Islam. Sila po ay nagsama-sama. Kami po ay nagsama-sama para mabuo ang ating isang programa na makahatid ng kaalaman or para malinawan ang bawat isa sa atin na naghingi ng kabutihan at may hinahangad na kabutihan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga ganting pala na makukuha sa araw ng paghuhukom. Kami po ang inyong mga kapatid sa Islam na nandito sa programang Nidaul Haq. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig, sa mga kunting oras at kunting panahon na inyong binibigay sa amin. Kami po ay naghingi ng pauumanhin sa inyong lahat at pagpapasalamat
Hanggang dito na lang. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.